Natin, no? Tao lang si VP Inday Sara. No? Marunong magalit, maging emotional, at masapi niya yung kanyang damdamin. Doon mo makikita ang isang tunay na nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa kanyang mga tao. Kasi loyalty begets loyalty, sabi nga. Hindi pwedeng ang loyalty ay laging nanggagaling sa baba at walang loyalty na nanggagaling sa taas. Karamihan ng mga politiko, ang tingin nila sa mga tao sa baba, empleyado nila, hindi sila mga kaalyado, hindi nila binibigyan ng kaukulang loyalty. Ang tingin nila ay political alalay. Pero nakita mo yung pagkatao, karakter ni VP Inday sa pagmamahal niya sa kanyang mga empleyado. Sa Davao, nung vice mayor siya, naging mayor, tapos ngayon naging vice president siya. Walang makakapagsabi na hindi mahal ni Inday ang kanyang mga empleyado o kanyang mga tao. Yung pinakita ni Inday kay Attorney Lopez, yan ay loyalty of the superior over her people. Ganyan dapat ang leader. Ang leader ay may loyalty rin sa kanyang mga nasasakupan. Hindi pwede yung presidente o vice-presidente ay wala siyang loyalty o pagmamahal sa kanyang tao. Yun ang kulang sa karamihan ng mga political leaders dito sa ating bansa. Kaya saludo ako sa kanyang naging reaction. Pinakita niya at pinadama niya, pinarinig niya sa sambayan ng Pilipino na hindi ko kayo pababayaan dahil tama yung ginagawa ninyo. Kung kayo ay naagrabyado, kasama niyo ako kahit man saan tayo makarating. No? And she has really shown to the whole world. Ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo yung nangyayari sa Pilipinas. At marami ang sumasaludo, lalo-lalo na mga kababayan nating mga overseas workers ngayon. Ang basa ka sa social media na talagang 99.9999% ang sumusuporta kay VP Inday sa kanyang mga pronouncement, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers. So, ako, I am in full agreement with the actuations of VP Inday Sara, no, na kailangang ilabas niya yung kanyang sama ng loob, hindi lamang sa pagmaltrato sa kanyang tao, ang kanyang chief of staff, kung hindi yung nangyayari ngayon sitwasyon sa buong Pilipinas. No? Wala akong nakikitang violation legally doon sa kanyang mga pronouncements. No? Mga nagsasabi na kailangan siya ay ma-impeach, mga ganun. Well, let them file the impeachment if really they have the cheese, so to speak. Sagutin ni Inday yan at magaling naman siyang abogado, di ba? Pero politically, I think the more than 32 million people that voted for her in the last elections would now come and rise up in order to continue supporting her in this battle.